Hello, this is Yana. You're watching Sunny Side Up with Yana. Ang pagdidesisyon po sa buhay ay hindi madali lang. Gagawin natin to para sa ating mga mahal sa buhay. Ngayong umaga po ay meron tayong kaibigan, katrabaho dati, mapagmahal na kaibigan, magaling na nanay, mabait na asawa. Wow. Napaka-workaholic din niyang Talaga yan. babae. So, isa siya sa pinaka-masipag. Ipapakilala natin ngayon si Miss Charina. Hi, Be! Welcome po sa Sunny Side Up with Yana. Hello! Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito, maganda pa rin. Ayun! Ayos naman. Parang kulang ang lipstick mo ngayon. Hindi, joke lang. So, mayroon akong mga ilang katanungan para sa'yo. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay, masasabi mo bang mas successful ka ngayon kaysa dati? Yes. Oo naman. Possibly. I would say very successful. You know, in siguro, paano ba? Terms ng... In terms na mas content ka, compare na nasa Pilipinas ka dati, at least dito, nagagawa mo yung mga bagay na bihira mong magawa sa Pilipinas. Like yung opportunity na naibibigay sa atin dito is maganda compare sa kung nasaan ako before. Sa lahat ng mga pinagdadaanan mo, masasabi mo bang mas buo ang pamilya nyo ngayon? Gawa ng mga pinagdaanan namin before, bago marating kung saan man kami naroon ngayon, hindi naman madali talaga. So, masasabi ko na, successful talaga, you know, with God's grace. Kung may isang payo ka na maibibigay sa mga nanay na nagsisimula pa lang ngayon dito sa Australia, ano yon? Based on my experience. Yung wag silang matatakot na sumubok. Like, for example, sa kagaya ko na, alam mo yon, yung si Helena nung maliit siya, natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao na mas pinipili ko yung magtrabaho, yung career, kaysa mag-alaga ng anak. Kasi, yung pagiging nanay, hindi siya natatapos sa nanay ka lang. Totoo. Hindi. Kailangan mo ring establish yung sarili mo para, Yes, correct. diba, meron ka ring maiiwan na magandang example sa anak mo na, yung mami ko ganito, yung mami ko ganyan, pinagdaanan niya to, yung mami ko, alam mo yung kahit na nagtatrabaho siya, yung oras niya, hindi niya nakakalimutan na alagaan ako or asikasuhin ako. Yun yung, as a mother, yun yung gusto ko bang sa iba na kagaya ko na nahihirapan din. Sa una lang naman mahirap. Pero darating din naman yung, alam mo yon, lalaki din sila, mauunawaan nila kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginawa mo noon, na kailangan mo silang iwan, kailangan mong pumasok sa trabaho. Kasi para sa kanila to tamang pag-uusap lang, pagpapaliwanag. At saka kung, syempre kapag bibigyan mo rin sila ng pansin, ng oras, na alam mo yon, kapag nasa bahay ka na, sila naman yung aasikasuhin mo. Yung reason ba't napunta ako dito sa Australia is, syempre because of Henry, dahil kay Henry. Extension ako ng visa niya. Okay. Yun, that was 2014. 457 pa ata that time, 457 visa. Sa Pilipinas, hindi sa pagbubuhat ng baon ko, pero masunurin talaga akong anak. Alam, naiyak agad ako. Alam mo yan? Hindi, masunurin akong anak. Sa totoo lang. Kapag mahal, naiyak talaga ako. Naiyak agad ako. Okay lang yan. Hindi kasi yan kasi yung totoong buhay. Kasi maliit lang naman kami na family. Yung, mama at papa ko and then yung dalawang kapatid ko. Yun. Naiyak ako. Yun na lang naman. yan. Yun kasi yung totoong ikaw, yung kasi yung nasa puso. Anong malaking pagbabago sa buhay mo or adjustment nung dumating ka dito sa Australia? Siyempre, una, yung nalayo ako sa parents ko. Kasi nga, kami, family-oriented. Malayo sa kanila, yung hindi mo sila makita anytime na gusto mo. Dito sa Australia, talagang ang daming adjustments. Mahirap. Lalo na kung hindi ka marunong makisama. Mahirap. Mahirap. Basta 360 talaga, nag-360. Pag napunta ka pala sa isang lugar na hindi ka pamilya, ang dami talagang pagbabago. Nung na-feel ko na welcome na ako dun sa work na pinagtatrabawan ko, like yung nakaka-establish ka na ng name mo on your own. Na-appreciate ka na ng mga nakakatrabaho mo o yung mga taong nakikilala mo na
alam mo yun, yung nasasabi na nila, oh, si Sarina ganito, si Sarina ganyan. Kasi you have to build your name eh. Hindi lang pagpupunta ka sa isang lugar, ayun agad, automatic, ay, dito ako sa Australia, nasa Australia na ako. Hindi, you need to start from scratch talaga. Tapos marunong ka dapat makisama. Yes, Marunong ka rin number one. magpahalaga sa mga tao. Alam mo yun, nakatulong sa'yo. Makapunta kung nasan ka. Naka-adjust ka na ngayon, komportable ka na sa Australia. Oo naman. So, Ilan taon ka na ba dito? 11 years? Eleven. Pero hindi yun ganun yung kadali. Sa 11 years na yan, maraming nangyari. Oo. Maraming pinagdaanan. Punong-puno ng masaya, malungkot, combination ng... Oo. Hindi, ano ba, kung isi-share mo lang din yung story mo sa iba. Kasi, ang akala kasi ng iba pag pumunta ka sa ibang bansa is puro sarap. Hindi kaya. Dumating ka dun sa point na like si Henry, nawalan niya ng trabaho kasi nagsara yung company nila. So, pinagpapasalamat ko lang na nung time na yun is, alam mo yun, yung wala akong work restrictions, unlike sa mga student visa, na ako, pwede akong magtrabaho ng magtrabaho. So, nasusuportahan yung needs namin. Pero, ang hirap kaya. Ready na nga ako umuwi nun eh. No, seryoso. Kasi yung PR namin, wala pang result nun. Ah, So, dumating, willing na ako umuwi. dumating ka pala dito sa Australia na ang visa mo is 457. 457. Tapos nagsara yung company nila, Henry, like 2015. Nagsara yung company nila na nakalodge yung PR namin. Tapos na PR kami is, 2017 kami na PR. So, mayroon ka pang gusto pang marating or pangarap pa na hindi mo pa na-achieve sa panahon ngayon? Kasi kung ako yung tatanungin mo talaga, Tiana, masasabi ko na kung ano yung meron ako, kontento ako. Pero syempre may mga bagay ka na gusto para sa nako, sa mga magulang mo, ganyan. Mga kapatid. Pero kung ako lang, kontento na talaga ako. Masaya na ako sa kung ano yung meron ako. Kasi masama naman yung sobrang maghahangad ka na. Alam mo yun? Tama. So, ano yung isang gusto mo pang gawin sa buhay? Siguro, Sa wala, family? kung para sa akin kasi, okay na ako kung nasan man ako. Siguro yung makita ko na lang na si Helena talaga, yung lalaki siya na mabuting bata talaga. Kasi yun lang naman yung maiiwang ko. Yes. Yung maging mabuti siya, yung marunong makisama, alam mo yun, yung maging magalang siya, yun lang naman yung gusto ko. So, bilang... Sabi kasi ano lang na yung masabi, iiyak pala rito. Hindi ako naabisuan. Yung para sa sarili mo. Gusto ko nandito lang ako sa bahay. Ito kasi yung parang pinaka-safe place mo ba? May patugtog ka lang dyan, kumanta ka dyan. Satisfied mo. Hindi naman kasi natin kailangan lumabas. Oo. Wala tayo, hindi katulad sa Pilipinas na pag lumabas ka lang, mayroong ka ng kausap. Dito Kasi wala sa eh. Australia or kahit saan ka man pumunta, diba? Matututunan mo kasi yung, alam mo yung Independent. pahalagahan kung ano na yung meron ka. Yung matututunan mong maging masaya ka na lang sa kung ano yung meron ka. Kasi, ang dami nga dyan na, diba? Madami dyan. Tayo, maswerte tayo. Nakakain tayo 3 times a day. Diba? Nakakapag-drive ka ng magandang sasakyan. Naka-aircon ka kapag mainit. Diba? Ano pa ba yung i-complain mo? Siyempre, diba? Thankful ka na lang dapat. So, 5 years from now, anong nakikita mo sa sarili mo na 5 years from now, ang naisip ko talaga, aside si Helena na, ano na siya, teenager na siya. 5 years from now, siguro, baka hindi na ako nagtatrabaho niyan, Focus na talaga ako kay Helena. Hopefully, may sariling business. Yes, Yun naman yung number gusto one, natin. oo. Yun talaga yung pinagdadasal ko na mangyari. sa pagiging nanay at asawa, paano mo nahahati yung time mo? Wala ka bang regrets na, ay, hindi ko to nagawa? Actually, mahirap yung first, ni Helena. Like, let's say, first 2 years ni Helena. Kasi, iniwan ko siya sa Pilipinas From 6 months hanggang 1 year old and 6 months siya, nasa Pinas siya. So, mahirap yun para sa akin. Kasi, Naiwan pala siya doon. no? Nakadito. iniwan ko siya doon kasi meron siyang skin asthma. So, hindi gumagaling dito. So, doon siya sa Pilipinas. Nung nandun siya sa Pilipinas, yun, mas naging okay naman siya doon. Plus, nung time na yun nga yung time na nawalan ng work si Henry. Mm. Yan. Tapos, So, talagang nag-decide ka rin na
After ng mga nangyari, parang gusto mo na rin umuwi. Anytime, ready ako umuwi. Anong sa tingin mo sa'yo? Natupad mo na ba ang mga pangarap mo? Kung, oo naman. Kasi, nung nakarating ako dito sa Australia, at least nakapag-provide ako sa family ko, sa parents ko, especially sa parents ko. Kasi yun lang naman eh. Like, at least kahit malayo ako sa kanila, masakit man tanggapin, pero doon talaga, alam mo, doon tayo bumabawi. Yung sa mga bagay na material talaga na maibibigay mo sa kanila. Pero syempre, kalakip naman doon yung pagmamahal ko, no? Lahat ng hirap ko, pawis ko, syempre para sa kanila. Ano yung sunny side up ng buhay mo? Yung brighten life mo na dito sa Australia na nangyari. Siguro, Ate Yana, is yung nakikita ko si Henry at saka si Helena na, alam mo yun, kasi si Henry, masaya na siya na nagagawa niya yung mga bagay na gusto niya talagang gawin. Like, nabibili niya yung mga bagay na gusto niya kasi dahil naman talaga masipag naman siya. Tapos nakikita ko si Helena na lumalaki talaga siya na, alam mo yun, na-express niya yung nararamdaman niya. Like, pwede niya sabihin, Daddy, I love you. Mommy, I love you. Like, yung walang hesitations na hindi siya naiya-express po ano yung nararamdaman niya. Masaya na ako sa ganun, te. Masaya na ako na nakikita ko masaya si Henry, masaya si Helena na okay yung family namin back home. Okay na. In general, nasa lugar nila na may nang nangangarap din na pumunta dito sa Pilipinas. Ano yung mapapayo mo sa kanila? Siguro, kasi kahit saan, kung magde-decide ka na pumunta sa isang lugar, kailangan, anong tawag dito, yung matatag ka. Strong woman. Kasi kung hindi, talagang masisiraan ka ng bait. Tapos kailangan, alam mo talaga yung reason. Number one reason, bakit ka aalis, bakit ka pupunta sa isang lugar na gusto mong puntahan, ano ba yung purpose ng pag-alis mo na lalayo ka sa family mo. Dapat malinaw yun. Yun yung una, malinaw dapat talaga kung ano yung gusto mong gawin. Tapos ready ka sa lahat ng mga struggles. Like dapat, yun talaga, matatag ka talaga dapat. Kailangan Kasi matatag kung ka. mahina ka, hindi mo kakayanin eh. Baka umatras ka sa laban. Oo, ng kasi buhay. ako, galing talaga ako dyan. Oo. I mean, yun yung nasi-share ko sa mga nakakasalamuha ko na galing kami talaga dyan. Maswerte ka na lang kung meron kang makakausap na, like, ako, halimbawa, or kayo, nasasabihin na, be, sa ganitong, laban lang, huwag mong isipin yung sasabihin. Kasi meron, ang ma-encounter mo, imbes na encourage ka, i-discourage ka eh. Yes, totoo yan. Diba? Like, hindi pa naman nila naranasan. Sasabihin sa'yo, ay, huwag mong gawin yan kasi, diba? So, dapat pipiliin mo rin yung mga taong pakikinggan mo. Tama. At saka, sarili mo talaga, ikaw talaga, yung isip mo, yung puso mo, ano talaga yung gusto mong gawin, ba't ka, alam mo yun, susubok na pumunta sa ibang lugar. Ano yung pangarap mo talaga. Tama. At saka, sa bawat desisyon daw ng buhay, dapat kung ano yung pangarap mo or desisyon mo, kailangan yung sa sarili mo. Huwag ka raw Huwag ka kukuha ng makikinig sa iba. desisyon mo na kukunin mo sa ibang tao or kukunin mo yung opinion nila. Dapat kung ano man yung desisyon mo, sa'yo yun, Ikaw ikaw pa rin. mag-decide. At the end of the day, wala kang regrets kasi wala kang sisisihin dahil ikaw yung nag-decide para sa sarili. Na napakagandang, napaka-inspirational lang Hindi ako sinabi nabisual na Miss sobrang Cha. iyak pala i-touch. Okay lang yan. Good vibes lang tayo. Di ba? Hindi kasi that's the reality of life talaga. Yes. totoo You need yan. to know your your purpose, your goals. Diba? Kasi walang mangyayari sa'yo pag gusto mo lang na, ay, gusto ko pumunta sa Australia. Bakit ka nasa Australia? Yes. Sa buhay, hindi laging madali. Minsan tahimik lang ang laban. Minsan mabigat ang daladala natin. Pero araw-araw, may choice pa rin tayong magpatuloy at magpasalamat sa Ama at tumingin sa sunny side up ng buhay natin. Sunny side up with Yana! and Charita. See you next time, guys. Thank you! Bye! Sunny side up with Yana. Wait lang. And tama Tama ba? Sunny side up with Sarina! Yana and Ay, ano ba? May pakeme. Oh, talagang na ako neto. Ay, naku, may Tiana. si Boss Henry later. Huwag yung nakakaiyak ang itatanong mo sa akin. Oo ha? naman, syempre. Ay, be. Happy vibes lang. Pag ano muna tayo, bonggang-bongga. Ako muna yung makeup artist.